Welcome, and in this video, I'm going to share with you how you will answer the A1 Listen part or the reading test sa inyong Goethe Institute. I'm going to demo how you will answer correctly the actual exam. I'm going to give you also advice and hacks, the strategies kung paano mo siya masasagutan ng mabilis at maayos kahit na sa tingin mo hindi ka pa masyadong confident. This is the third video doon sa aking ultimate preparation course for your German A1 exam. Okay, so this is your second part ng exam, which is listen. So, let's start now. So, yung listen part natin is, and schreiben part, normally they are approximately 45 minutes. Pero kung paghihiwalayin siya, ang listen is 20 minutes, and then the schreiben will be 20 minutes. So, bibigay na sila yan sa iyo ng magkasama, no? And then, ikaw na yung magmamanage yan. Approximately 45 minutes all in all. Maganda dito, first tip na mabibigay ko sa iyo, you have to make a timer for yourself dito. Kasi, mahirap to kung hindi mo kagad siya mahahabol yung oras kasi maraming nagkakaroon ng issue sa oras dito. Kinakapos sila sa pagsagot ng listen and kinakapos sila sa pagsagot ng schreiben, which is nagkakos ng failure or nagkakaroon sila ng failed grade. So make sure sa practice mode mo pa lang with this video ay ma-execute mo na maganda at okay yung time ng 45 minutes mayroon ka pang konting extra time para ma-recheck mo yung iyong mga answers. Okay, so let's begin now with our listen, which they have 3 parts. Okay, and iisa-isahin natin. Style 1 is, unang nyo gagawin is mag-skimming pa rin kayo. Okay? Sabi ko sa inyo, mag-keyword skimming pa rin kayo. Pero at this time, mauna muna kayo doon. Pumunta kayo direkta sa mga questions. Para na sa ganoon, hindi masayang yung oras mo na babasahin mo muna yung text, tapos hindi mo naman naintindihan, tapos pupunta ka sa question. Ang mas maganda doon, pumunta ka kagad sa questioners. Paano yun? I-demo ko sa inyo. Okay? So, ito, huwag mo na masyadong basahin yan kasi wala naman yung points. Okay? So, Herberg übernachtet im Hotel. Herberg bietet Frau Dena seine Hilfe. Number 4. Okay lang, huwag niyo muna siyang babasahin. Okay? So, now, Frau Stein is in Berlin. Am Mittwoch hat Frau Stein frei. Frau Stein will am Freitag Dr. Falk treffen. So, hanggang number 1 to 5 lang tayo kasi tayo 1 lang muna tayo, okay? So, kung mapapansin nyo, iba-iba yung structure ng paggawa ko ng marka-marka. Okay, kasi para sa akin, mas madali ko talaga na mamimemorize or magkakaroon ng clue kapag yung mga, for example, minsan dati pa nga, ang ginagawa ko, inalagyan ko siya ng star, ganyan. Ikaw bahala kung anong marka yung gusto mo. Lagay ka ng heart, mga ganyan. Normally, underline, circle, or square. Pag masyado maraming, katulad dito, maraming keywords ako dapat tignan para na sa ganun, mas talagang makuha ko siya sa isang pasada lang. Kasi pag may oras pa kayo, na hindi pa nagsasabi na, oh, it's time up, yan. Pag marami pa sa kayong time, mai-scan nyo pa yung, makukorek nyo pa yung, yung schreiben nyo, tsaka listen nyo from, 1 to hanggang sa dulo. Okay? So, ngayon, meron ka na marka, no? Magbasa ka na ngayon. Okay, liebe Frau Dena. Sabi sabihin niyan, si Frau Dena yung sinulatan. Okay. So, vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Konzert. Hanapin nyo kagad tong hotel. Hilfe. Go. Okay. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Jazzkonzert. Ich komme gern und ich freue mich sehr auf das Konzert. Ich danke Ihnen auch, dass ich in Ihrem Gästezimmer schlafen kann und kein Hotel suchen muss. So, ano magiging sagot nyo? Ano yung task? Ano yung question? Herberg übernachtet im Hotel. Sa hotel ba siya matutulog? Hindi. Kasi pinahiram siya ng na guest room. So, magiging sagot dito is falsch. Okay? Sagutan nyo na kasi kagad direkta mo na para hindi na masayang yung oras mo. And magmarka ka din dito. Kasi, pag nagmarka ka dito,
yun yung magiging yun yung magiging checker mo, validator mo. Pag may oras ka pa, mababalidate mo siya mabilis. Okay? So, lagyan mo siya number 1. Ibig sabihin, ito yung sagot sa number 1. Validator. So, diretso tayo. Mein Zug kommt schon circa 16 Uhr. Kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? So, nagtanong siya kay Frau Denner kung kailangan ba niya ng tulong. Ibig sabihin, nagkusa siya. Kung nagtanong siya kung tutulungan ba. So, ibig sabihin nun, eto si Beck, nagbitay siya ng Hilfe, ng tulong. Ibig sabihin, ang magiging sagot dito is richtig. Okay, so tapos ka na. Diba ang bilis? So, punta ka na ngayon dito sa pangalawa, or sa 3, 4, 5. Yun, meron ka na ulit dito na mga keywords, diba? So, simulan mo na itong email. Liebe Frau Jacobs, ich komme aus heute Dienstag noch nicht aus Berlin zurück. So, noch nichts aus Berlin zurück. Okay? And is Frau Stein is in Berlin? Oo, kasi sabi niya hindi pa siya makakabalik mula sa Berlin. Okay, noch nicht aus Berlin zurück. So, magiging sagot dito is richtig. Okay? So, am Mittwoch hat Frau Stein frei. Diretso tayo. Ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach. Am Mittwoch, tingnan natin. Heute ist Dienstag, sinabi niya, so morgen ist Mittwoch. Meron siyang Gespräch mit dem Kunden Maybach. Ibig sabihin, wala siya talagang frei. Diba? So, false to. May Gespräch siya. So, der ist ganz wichtig für uns. Und am Donnerstag habe ich 2 weitere neue Termine. Okay, so ito na lang yung hanapin mo Okay. Aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro. Freitag. Bitte machen Sie mir vor 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk. Freitag, nasa bureau na siya, nakikiusap siya na gawan siya ng termin with Dr. Falk. So, magiging richtig. Okay, so, ito na lang. Next, tile 2 na tayo is from 6 to 10. Okay? So, ngayon, A and B lang pagpipilian mo dito. Okay, so madali lang naman dito. So, mag-keyword scheming ulit tayo. So, ngayon, eto, hindi mo naman na yan papansinin. Dito tayo maglalagay ng ng keywords. Underline. Magmamarka tayo dito. So, Sie wollen viele Freunde zu Ihrem Geburtstag einladen. Sie suchen einen Ort. Geburtstag einladen, okay? Next. So, dito per naman siya, per number ang pag-scheming mo ng keywords. Kung mag-underline ka. Okay, so next, ito hinahanap mo, Sie suchen einen Ort. Okay? So, Raum für Transport, Hochzeiten und anderen Privatfeiern zu vermieten, auch abends dann frei, günstige Preise. Sa tingin mo ba yan yun? Okay, so checkin mo siya mabuti. Next, ito naman, ni Schulzimmer und Apartments. So, apartment to, diba? So, ang gagawin mo, kailangan mo nga na mag-celebrate ng birthday mo. So, ito yan. Magiging sagot niyan is, kailangan mo ng room para sa, para sa iyong party. Letter A. Next, number 7 is, der Computer ist kaputt. Sie können ihn nicht alleine reparieren. So, hindi mo kayang repair mag-isa. So, ngayon, für alles, was ist mit Computern, Scannern, Internet, Reparaturen. Okay, may keyword ka. Reparaturen, repair, diba? So, another tip na bibigay sa'yo, pag meron ka nakita mga ganyan na same, doon na sa task. Of course, obviously, common sense na, yun yung magiging sagot. Okay, pero kailangan i-validate mo siya sa dalawang choices, okay? So, feeling natin, question mark muna natin kasi hindi pa natin napabasa yung isa. Okay? So, Gebrauchte Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Computerdrucker. So, ito, nagbebenta lang siya.
Okay? Ang kailangan mo mag-repair, hindi mo naman kailangan bumili. So, magiging sagot dito is letter A. So, palagi mo tatanungin yung sarili mo, ito ba yung pakinakausap mo yung sarili mo? Okay? So, next, number 8. Sie möchten am Samstagabend mit Freunden tanzen gehen. Samstagabend. Normally, ang mga mamarkahan mo, tatanungin mo kung ano ba yung dapat kong markahan, yung mga ganyan. Mamarkahan mo yung mga time, place, date, ganyan. Ano yung mga verb na ginagawa nila, pangalan, mga ganyan. Basbo, baru, mga ganyan. Okay, mga keywords talaga na nandun sa task. Okay. So, Samstagabend and tanzen ang gusto mo. Yan yung hanapin mo. Okay, Tanzschule. Okay? Tanzschule yung gagawin mo. Parang sa pangalan talang Tanzschule, hindi naman yun ang kailangan mo, di ba? Ang gusto mo yung, yes, yung magpa-party-party kayo, di ba? Automatic na yon na magiging sagot natin dito is, will be letter B. Tanzkurs kasi, validate na, mali yan. Okay? Next, Sie möchten am Wochenende Fußball spielen. Okay? So, Basketball, Fitness, Fußball, Ernährung, Montags bis Donnerstag. Montag bis Donnerstag. Wochenende yung gusto mo eh. Diba? So, ano yung gagawin mo? Question mark mo muna yan. Fußball club, club, so Spielerin, sports, blah blah blah, Sonntag, ayun, pasok. Diba? So, yun yung kailangan mo. Yung, ito kasi is Montag, Dienstag lang. So, B ang magiging sagot. Number 10, last, sa part 2, is Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. Nag-aaral ka, and gusto mo konting part-time. So, iniisipin mo, you're a student, okay? So, unsere Bäckerei braucht Hilfe. Wir suchen eine junge Frau. Verkauf am Samstag 7 bis 11. Pwede siya, pero tingnan natin yung pangalawa. Junge Verkäuferin gesucht für Zeitung-Kiosk 45. Woken to, hindi pwede kasi weekdays ka magtatrabaho. So, magiging sagot mo dito is A. Kasi ito, Samstag, kailangan weekend ka lang magtatrabaho, tapos panggabi. Diba? So, yan yung ating tile 2. Diretso na kagad tayo sa ating tile 3. So, tile 3, same. Mag-skimming pa rin tayo ng keywords. Pero this time is hindi na siya masyado. Kasi ano lang naman siya, isa lang naman yung pagpipilian. No? Ristigo the files lang siya. And mag-skimming pa rin tayo dito. And hindi na yung katulad ng kanina na may dalawang choices. Okay? So, am Samstag Vormittag bekommen hier Blumen. So, liebe Kunden, ab sofort haben wir auch sonntags geöffnet. Sonntag Vormittag. So, ito Vormittag to. Tapos Sonntag pa. So, magiging richtig. So, jeden Montag bietet das Restaurant indische Essen. Tingnan natin. Jeden Montag daw ba sila nag-offer ng indisches Essen? Liebe Gäste, im nächsten Monat kocht bei uns ein Koch aus Kalkutta indische Spezialitäten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Walang sinabing Montag. Sabi dito Monat. So, gusto nila kayong lukuhin. Magiging sagot dito, falsch. Okay? Next, ist der 2. Mai, 9 Uhr. Sie können jetzt nicht zum Hauptbahnhof fahren. And sa 2 of May daw, 9 o'clock, hindi kayo pwedeng magdiretso ng Bahnhof. Pero nakalagay dito is May 1 is pwede na kayo, weiterfahren na kayo. So, ibig sabihin, mali yung sagot dito kasi dapat May 1 pa lang. Pwede na kayong dumiretso. Okay? So, next, Sie können die Wohnung nicht besichtigen. Hindi niyo daw pwedeng bisitahin yung Wohnung. So, sehr geehrte Interessenten, es gibt leider keine Besichtigung mehr. So, dun pa lang sa keine Besichtigung mehr is tama na yung magiging sagot. So, richtig na yan. Okay? So, next is ab 22 Uhr können Sie keine Fahrkarte mehr kaufen.
So, sehr geehrte Fahrgäste, ab 22 Uhr sind unsere Schalter geschlossen. Magiging false to kasi pwede ka pang kumuha ng Fahrkarten pero dun sa kanilang automat. Okay, so ibig sabihin, dun lang sa shelter nila or sa booth nila, 22 o'clock, sarado na sila. Pero makakuha ka pa rin ng Fahrkarten doon sa kanilang automat or sa automating machine. Okay? So there you have it. You have now your lesson part strategy video wherein kailangan i-apply nyo lang lahat yan and para nang sa ganun hindi kayo masyadong mahirapan sa inyong listen at makapasa kayo sa inyong German A1 exam. Some tips lang na gusto kong ibigay sa inyo pag nagpa-practice kayo is make sure orasan nyo yung sarili nyo pagka kayo ay nagpa-practice na exam. Okay? So kung wari nahihirapan ka din sa listen part, more practice pa, magsagot ka pa ng maraming mock examples. Marami naman nakukuha yan sa YouTube or meron doon sa aking SimpliSource video na meron doon akong sample exams na compilations. You can check that also. Okay? Or I will put the link in the description. Para na sa ganun makapag-practice ka ng mas maraming sample exams. Another tip also is wag lang kayong manood ng mga videos about strategies, hacks, and preparation videos. Dapat i-apply nyo rin siya, sundan nyo or sabayan nyo. Okay, so katulad nito, kailangan pag nagsagot ako, nag-demo ako sa inyo, apply nyo siya kagad sa inyong sample routine. Okay? Dapat din pala na ang score nyo sa kada assessment nyo or practice routine nyo ay ang magiging score nyo, ang nakukuha nyo palagi ay 8 over pataas, okay? Like 8 over 15, ganyan, 9 over 15. Nasa ganun, maging safe ang inyong score. Kahit na bumaba yung ibang part ng exam, okay lang, basta mataas yung mga ibang parts ng exams mo, okay? Pero, hindi ka pa rin makakapasa kung babagsak ka naman sa Schreiben. That's why I make also video for you. Nasa ganun, mas mapadali mong masagutan yung isa sa pinaka-crucial part ng German A1 exam, which is the Schreiben test. Okay, so make sure na panoorin nyo yung Schreiben test ko. Then magbibigay ako ng mga hacks, demonstrations, and sample exams para nang sa ganun ma-practice nyo rin at magkaroon kayo ng magandang result sa inyong Schreiben. So make sure to check that out, okay? So apply nyo na yan and see you on the next video.